Yo, what's up mga master? Mark Music here. Meron tayong magandang topic ngayon mga master. Ito ay requested ng ating kamaster. Shoutout sa iyo master. Ganda ng question na dito mga master. Sabi niya, so nag-start ka sa key of G sa low E. So nag-G, E, B ka sa low E string. Pwede bang instead sa low E string ka mag-B, doon mo kunin sa second fret ng A string and B, C, then D. Then yung E, F sa G string, sabi niya dito, or fourth string. Liwanagan mo nga ako master para naman malaman ko kung tama bang question ko. Yon sabi niya mga master. So, liwanagin natin to mga master. So, bago ang lahat, magbibigay muna ako ng disclaimer. Hindi po ako professional na gitarista, nagtuturo lang po ako base sa alam ko, experience, sarili kong research. Nasa sa inyo na yan kung susundin nyo to o hindi yung matinuturo ko. Let's go! Napakaganda ng topic natin na to mga master. Kung beginners ka mga master at yan din ang question mo mga master, ito yung video para sa iyo mga master. Dahil dito rin ako nag-start mga master. Sa mga katanungan ng mga ganito, curious ako sa mga bagay-bagay. So ito yun mga master. Naalala nyo master, last time master nagturo tayo about sa fretboard. Kung ano yung major scale, yan, minor scale, pentatonic. Pero lagi akong nagsasabi mga master, na aralin nyo ang fretboard bago kayo mag-aral ng scale. Kasi mga master, ganito po yung mangyayari. Kagaya ng kamaster natin, yan, na nagtanong ngayon, ganon din yung problema niya. Marami po ang turo ng major scale. Isa na doon yung topic natin nakaraan. At doon nakita ng ating kamaster yung ating topic nakaraan about sa paano ba nangyayari yung major scale, ganon. Nag-start tayo sa G. Meron tayong key of G, yan. Tapos nagano tayo, nag root, whole step, half step, yan. Pero bago lahat mga master, meron pala akong isa-shoutout sa mga master. Para sa video na to mga master, is isa-shoutout ko rin mga master, yung ating kamaster, Mike Keys. Napakalaki ng tulong ng ating kamaster na yan para sa ating tutorial. So i-update ko siya mga master. Last time sinabi ko, root, whole step, half step. Yan, ganun yung sinabi ko. Ito na yun mga master. Meron na tayong root, whole tone. Yan. Yan pala yung proper niya mga master. Whole tone. Yan. So, root, whole tone, semitone. Yan. Pag sinabing semitone, yan magkadikit. Whole tone ulit, whole tone at whole tone. Yan. So, yan yung ating G major scale. So dito na tayo mga master sa topic natin mga master, yung tanong ng ating kamaster. Sabi niya, nasa key of G daw tayo nakaraan. Then dito tayo nag A at B. So ang question niya, pwede daw gawin sa sunod na string or yung ating A string. Ito din, dito na din daw kunin yung A, B, C, D, sabi niya. So ito po yan mga master. Tama po yung question mo mga master. Nakuha mo ang sagot din mga master. Na yun yung nag-connect sa isip mo na, o nga no, A pala toong sa taas. So yung ibig sabihin, yung fifth fret natin na low E string, ito low E string. Ito yung A niya kasi ito yung G. Tapos meron tayong whole tone, ito na yung A. Yan. Same ng tunog doon sa ating fifth string. Yan. Yan. So, pag second fret dito sa ating A string, understood siya na B. So, ito na yon siya. G, A, B. So, ibig sabihin yung second fret ng ating A string, ito yung sa pinky ko, yan yung B. Tapos yung aking index finger, yan yung B sa ating A string. Pakinggan nyo mga sir. At may sinabi pa siya na pag mag-C ako dito, yung susunod or third fret, C, yung D daw kukunin ko na doon sa open D. Ito yung ating fourth string, yung open D. At dito ko daw kunin yung A, F sharp, then open G. Tama po yan master. Nabubuksan na yung isip mo. Nakuha mo yung ibig sabihin yan mga master. Kaya nga, lagi ko talagang sinasabi,
na aralin yung fretboard. Kasi pag aralin mo yung fretboard, yung mga nota, ibig sabihin ng fretboard, yung mga nota bawat frets, hindi ka malilito. Kasi napakarami po ang turo about sa major scale. Kaya nalilito tayo kasi merong nagpapakita dito yung ating major scale. Yan. Kumbaga, sa isang string. Meron din tayong nakikita, ganito yung major scale. Meron din sa G, yan mag-chord ng G. Tapos yung octave pa. Meron din sa 12th fret, ito nag-start. Actually mga master, lahat ng yan is tama. Major scale, party ng major scale na G. Iba-iba lang yung octaves niya mga master. Sample na lang natin, ito yung ating open G string. Pakinggan mo yung tunog niya mga master. G, A, B, C, D, E, F sharp, G. Yan. Bumalik siya sa G kasi ito ay 12th fret. Kumbaga 12th fret natin at yung open natin is same. Papakinggan nyo siya mga master. Dahil G yung ating open string na itong ating third string, kukunin natin yung ating F sharp dito sa ating D string, i-combine natin para mag-o-octave na sila. Ito na. So yun siya mga master. Kumbaga yung fretboard kasi ganito yan. Puzzle kasi yan mga master. Kumbaga parang nag-ano ka dito nag-i-start ka mag-aral ng bisikleta. Nung nag-start ka, ang hirap, kailangan mo, mayroon palang balanse, kailangan pala pag magliko ako pa kanan, kailangan kapihit yung katawan ko bahagya. So, ganun siya, parang nag-aaral ka ng bisikleta na ang hirap talaga sa umpisa. Actually, mahirap siya sa umpisa. Pero nung nalaman na natin magbisikleta, di ba, bitaw-bitawan na natin yung manobela, may pag-ganon-ganon na tayo, pa-tricks-tricks na tayo, kung maggamay na natin. Ito yun, master, yung lesson dito mga master. Yung fretboard kasi, fragile lang siya titignan. Akala mo napakadaming nota dyan. 12 lang ang nota. Actually master, 12 lang ang nota. Lagi natin yung titignan o lagi nating tatandaan yung tinatawag na musical alphabet. Parang ganito lang yan mga master. Pag pumasok tayo dati nung nag-aral tayo mga master, grade 1 tayo, marunong ba tayong magsulat? Bumasa? Diba hindi? Pero anong tinuro sa atin? Yung alphabet. Para matutunan natin kung paano isulat yung pangalan natin. Hindi pwede na pagpasok natin sa school, sige pass, sulatin mo yung ano mo dyan, pangalan mo dyan sa blackboard, sulat mo yung pangalan ng nanay mo, ng tatay mo dyan sa blackboard, di ba hindi mo kaya? Kahit tinuturuan mo na tayo alphabet, hindi agad tayo nagrektang magsulat. Kasi hindi natin kaya. Tapos pag binaparecite pa tayo ng A, B, C, D hanggang Z, di ba, ayaw natin. So, takot tayo kasi ang hirap, 26. Pero ngayon napapakinabangan na natin nung lumaki na tayo. So ganito yan mga master. Same lang na principle yan dito sa nag-aaral ka ng mga nota sa fretboard. Na yung tatanggalin mo lang yung, kumbaga, yung pagkakasunod-sunod, hindi siya magkakapalit-palit na parang ganito yan. Yung A sa alphabet muna sa atin, sa nag-aaral tayo alphabet, A, B, C, D, E, F, G, hanggang Z. So hindi pwede mangyari na yung susunod sa B, S. Hindi, di ba? Hindi pwede mangyari yon. Tapos yung susunod sa D is Q. Hindi rin pwede mangyari yon. Same yan dito sa nota mga master. Na yung nota natin master ganito yan. A, susunod is, dahil meron tayong A sharp, tapos slash B flat. Isang nota lang yun mga master. So, A sharp, B, C, C sharp, D, D sharp, E, F, F sharp, G, G sharp. Yan. Then susunod, A. Diba? Bumalik na ako sa A. So ilan lang yun? 12 lang. So ito na yun mga master, yung reference mga master. Nung magtimpla tayo ng gitara mga master, standard tuning, meron tayong E, A, D, G, B, E. Tumpak, nandyan na yung sagot natin mga master at yan na yung ating reference. Na ang ibig sabihin pala, pag ito, E,
ang first fret niya understood F. Kumbaga sa alphabet, meron lang tayong sharp. Siyempre kasi sa musical alphabet naman tayo. So, understood na yung susunod sa kanya is F sharp. Then sunod sa F sharp, kumbaga sa alphabet, G. So G, susunod, G sharp. Dahil hanggang G sharp lang yung ating musical alphabet, babalik ka sa A. So ito A. Kaya yung ating fifth fret sa low E string is A. Same sa tunog doon sa ating fifth string. Yan o. Yung example ko kanina. Then dahil A na siya, so on so forth, sunod niyan A sharp. Yan. B. Sunod C. Kasi wala namang B sharp dito. So C. C sharp. D. D sharp. Balik sa E. Yan. Kaya nga yung 12 fret natin kanina, sinabi ko, yung 12 fret at yung open natin na string is same. Octave sila yan. So understood na dahil bumalik na tayo sa E, sunod sa E, dahil musical alphabet yung sinusundan natin, F. So on so forth, F sharp, tapos G. Kaya meron tayong fret marks na dito na unang tuldok. Same yan dito sa fret mark. Ibig sabihin ng dalawang tuldok na to, 12 fret or siya yung not dito sa atin. Dahil bumilang tayo ng frets, 1, 2, 3, may tuldok. Galing dito sa 12 fret, bibilang ka ng tatlo, 1, 2, 3, may tuldok. Ganun siya, master. So, ibig sabihin, pag na-memorize mo na yan, lagi mong iulit-ulit yung musical alphabet, mapipigure out mo to na ito ay A, susunod niyan is A sharp. A sharp or B flat, same lang yan sila. Tapos B. Kaya na-figure out ng ating kamaster na dito sa second fret B. Tama po kayo, master. Tama po kayo, nakuha nyo po ang sagot. So B, understood na ito C. C sharp, D, D sharp, E, so on so forth. At yung ating fourth string ay D, open D. So understood na itong susunod na first fret niya is D sharp. Kumbaga, hindi na siya talaga, master, hindi, kung makuha mo to yung principle nito sa fretboard, mga master, hindi ka na malilito at masasabi mo talaga na napakadali lang pala mag-aral ng fretboard. Hindi pala ganun kahirap. Pag titignan kasi natin yung gitara, ito, gaya nito, si Brave, yan. Kasama natin ngayon si Brave sa tutorial na ito, mga master, kasi 24 frets siya at ito yung halimbawa ko, mga master. Kahit ilang frets pa yan, kahit abutin pa ng 30 frets, bumabalik pa rin yung dosing nota na yan, naglo-loop lang yan. Oh. Sample, mga master, balikan natin, ito ay E, di ba? F, F sharp, G, G sharp, A sharp, B, C, C sharp, D, D sharp. Then ito yung may dalawang tuldok na naman yan, 24 frets, bumalik na naman sa E. Kaya pag meron nakikita kayong 24 frets na gitara kagaya nito, ito yung pang 24 frets is pareho lang yan ng tunog. Yan, ito, at open. Yan, yan yung ibig sabihin ng 24 frets. Dalawang octaves na. Pero, yung 12 na nota bumabalik. Bumabalik lang, bumabalik, naglulup. Ito, lagay natin yung daliri natin. Yan, nando mo. So, ito ay G string. G string, nandito siya natapat sa ating 10 fret. Yan, kasi bibilangin natin yung fret. Ito 10 fret to kasi ito 11, 12. So, dahil 10 fret ito ng G string, bibilangin natin yung G string mula sa open. So, bilang tayo, open G. Tapos, yung alphabet natin, musical alphabet, G sharp, A sharp, B, C, C sharp, D, D sharp, E. F pala ito. F. Ito pala yung F. Yan. Kaya mga master, yung fretboard, nandito na yung buong music. Actually, nandito na yung sagot. Kumbaga, siya yung libro. Kumbaga, kung scale kasi yung unahin natin, marami sa atin nag-aaral ng scale. At ito, base sa experience ko mga master, ako, isa na rin ako noon. Kasi dumaan din ako dyan. Alam ko yung skill ng C. Yan. Meron akong ganito. Paano kaya pag kunin natin sa
A sharp, B flat, doon na. Iniiwasan ko na siya kasi hindi ko inaral. Kumbaga, aralin ko muna siya. Ulit. Kumbaga, alam ko na yung C major scale. Pero, pag ibang scale na, kagaya ng G sharp, mag-ano na naman ako, mag-aaral na naman ako ulit. Parang ganun. So, hindi ko sinasabing hindi ka matututo nun. Matututo ka pa rin ganun. Pero mabagal. Mabagal mo ma-figure out na ganyan pala siya nangyayari mga nota. Kumbaga, parang lagi kang bago ng bago. Unlike na pag alam mo yung buong fretboard, boom, nandyan na. Nandyan na yung ideya. Makukuha mo na ganito lang pala nagkakasunod-sunod yung mga nota. Na pag mag-do, re, mi, fa, sol, la, ti, do ako dito sa C yan. Do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Dahil do, bumabalik lang pala ako. Do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Dahil do ulit dito. Do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Do, ti, la, so, fa, mi, re, do. So, ganun at ganun mga master. Kahit saan ka man dito sa fretboard, hindi ka mawawala mga master. At doon ako nagkamali dati. Ang dami kong inaral ng mga scale, alam ko na pentatonic, alam ko na may makikita kong mga mode. Hindi ko naintindihan kung paano nangyari yung mode. Pero nung binalikan ko yung fretboard, binalikan ko yung fretboard mga master. Doon na nabuksan yung isip ko. Na ganun pala yung mga nota nangyayari. Yan. At siyempre dahil na rin niya sa tulong ng mga kaibigan ko na mga musikero, mga master. Yan, sharing lang kami ganun, mga nakikita ko, mga nakakasalamuha ko, mga nakasama ko dati sa banda, sila yung mga ganito yan nangyayari, sharing ganun, na walang proper talaga na knowledge about kung paano yung nangyari yung theory, parang ganun pinagtagpi-tagpi ko. Nung nalaman ko yung fretboard, nabubuksan ko lahat na pala yung sinasabi nila na yung yung B string, hanapin mo yung D sharp dyan, ganun. Kaya di ko alam, ano yung sinasabi nila na B, hanapin yung D sharp. B, hanapin ang D sharp. So, understood lang pala yung B string na open, yung D sharp niya is nandito sa ating 4th fret. Yan pala yung ibig sabihin nila. So, dumadaloy na lang ang ideas pag alam mo yung buong fretboard. Parang nag-aaral ka ng bike na pag nagamay mo na, alam mo na. Hindi ka na malilito. Kusa na lang gagalaw yung manubela, hindi ka na mag-iisip na liliko ba ako pa kaliwa, liliko ba ako pa kanan, uy doon sa, hindi na. Nagkakaroon na ng muscle memory yung mga daliri natin kasi may access na tayo sa mga nota sa fretboard. Sana naliwanagan kay mga master at sana nagbigay ito ng kasagutan sa mga kamaster natin na ganun din, hirap din sila kung paano ba talaga ang hiwaga ng fretboard. Na ganun pala kalaki yung ambag ng buong fretboard. Na yung scale na yan, pentatonic scale, lahat ng mga modes na yan, nandyan lang, party lang yan ng fretboard. Aralin mo muna yung buo. Kumbaga pagpapasok ka sa gubat, dahil lagi ka nang pumapasok dun sa gubat, alam mo na yung pasikot-sikot mo. Alam mo na yung lagusan mo kung saan ka lalabas. Ganun yan sa master. Ang fretboard is parang gubat yan. Pag hindi mo alam ang fretboard, mawawala ka, malilito ka. Pero pag gamayin mo muna ang area, kaya mong lumusot. Kahit madilim pa yan, kaya mong lumabas. At alam mo yung daanan. So hanggang dito lang sa video natin na ito mga master. This is Mark Music. God bless you all. Peace out.